Hello guys, so ipapakita ko sa inyo yung ating new update dito sa card system. Ito yung sales agent natin. So ituturo ko guys kung paano siya gawin, no? Dito sa sales, so meron tayo ditong sales report. Okay? Then meron din tayong statistic. So mabibigyo natin dito guys kung sino yung mga top of sales nyo na agent. So dito, so i-walk through ko muna kayo dito. So dito guys, makikita yung mga top sales. Ayan, dito yung percentage. At meron din tayo dito guys, yung ranking. At ito naman yung active, kung sino yung mga pinakamataas na sales agent nyo. So recorded siya. Then ito yung price. So ngayon ipapakita guys, isa-isa natin sa statistic. Then sa sales P. Sa sales P guys, so pwede nyo siyang iset yung agent na yon. Dalawa siya guys. Meron tayong fixed amount. For example, fixed amount. So every create ng invoice at nag-paid full siya. So yun ilagay kung ano yung presyong ibibigay mo dun sa agent na yon. So for example, dito sa fixed amount, so bigyan natin ng 100, no? So every paid po dun sa bill, magkakaroon siya ng 100 pesos doon. Okay, meron siyang bayad din dun sa inyong sales agent. Okay, so meron naman siyang percentage. So sa percentage, bawal ilagay mo 15, so 15% dun sa invoice, magkakaroon din yung kita, yung ginawa yung sales agent. Okay? So, yun yung ibig sabihin yan. So, dito, meron tayong apply to. So, pag sinabi natin all paid invoice, kasama ito guys, yung good payer. So, example, before due, nagbayad siya. So, counted po yun sa sales agent. Then, yung mga overdue, kasama pa rin siya sa inyong babayaran dun sa sales agent. So, yun ang ibig sabihin nitong all paid invoices, no? So, kung sinabi naman natin on time, pag sinabi kasing on time guys, before ang due, so dun lang magkakaroon na percentage yung sales agent. So, yun yung ibig sabihin yan guys. Okay? So, balik naman tayo sa unsynchronize. So, ito synchronize, mabilis lang naman to guys. So, mga hindi nakasynchronize, so pwede nyo siyang gawan. For example, ito. Then, din dito sa sales agent, so i-select nyo yung sales agent na yon. Okay? So, guys, so paano naman gumawa ng sales agent, guys, no? So, punta kayo dito sa role. So, sa role group, pwede na kayong gumawa ng pang sales agent. Okay? So, sa akin kasi, meron na akong ginawa. Ito, yung sales agent na category. So, pag nakagawa na kayo yung guys, pwede kayong mag-add, no? Na dito sa user. So, pwede kayo dyan mag-add kung sino yung mga sales agent ninyo. Okay? Then, balik tayo dito sa rule. Okay, so for example naman, meron kayong tulad nito, mga operator, partner, technician, at gusto nyo siyang isama sa inyong ginagawang sales agent na commission. So, pupunta naman kayo dito sa rule at access. For example, itong technician, gusto ko siya lang isama. Make sure, i-check nyo tong sales. Ayan, sales rule. O, then, i-save nyo lang yan. So, para masama siya dun sa sales agent nyo. Okay? So, pag bumalik tayo sa sales, then, aayusin natin yung ito, na-add na siya yung tech. Ayan, bawa sa tech. Then, gusto ko fix lang siya. So, every invoice, makakikita siya ng 50 pesos. Then, yung invoice na ito, sa ilalagay natin kung before due at overdue, okay lang. Okay? So,
save. So, ganyan lang guys. Okay, so titingnan naman natin dito sa pinaka sales P. Ayun guys, so tulad nito, meron na kasi akong ginawa kay One Tamad. Yung total na hawak niyang client is 6. Ayan guys, 6 guys. Then, dito, kung mapapansin yung paid, so wala pa siyang paid at meron siyang unpaid na 3. Ayan, yung unpaid. Ayan, ginawa na natin siya ng bill at mayroon siyang 3 invoice. Okay, so ipapakita ko sa inyo guys, no? For example, ito, meron siyang unpaid. So, testingin lang natin. So, ito August 2. So, copy ko yan. At punta tayo sa bill. I-search lang natin guys. Ayan, so ito yung bill niya. So, i-check natin muna. Double check. Titingnan natin kung ano itong invoice na available na. Okay, check natin. For example, ito kasi yung account number. So, kukopyahin ko lang yan. So, babalik tayo dito sa bill. So, search natin. So, all natin. Okay. So, wala siyang bill. So, gawan ko, i-generate bill natin ng August. Okay. So, sa sales, balik tayo sa sales. Okay, ito yung unpaid niya. August 2. Okay, so kukunin na natin to. So, testing lang ito guys. So, papakita ko lang sa inyo kung paano siya nag-works. Example, ito. Yan, so ipipaid natin. Balik tayo sa sales. So, si One Tamad, may pinaid tayo. Kung pansinin nyo guys, ito yung ibinigay nating yung pinaid natin kanina. So, nagkaroon na siyang 150. Ayan guys, 150. Ito yan. So, nag-paid siya. Pinaid natin kanina. So, sa 999 plan niya, so nagkumita siya ng 150. Ito guys, sample lang naman to guys. Pinapakita ko lang sa inyo. Okay, so makita mo yung total P. Tapos dito, ito yung mga invoice na nagawa na, hindi pa naman siya bayad. So dito, meron naman siyang late. So ito yung late payment, recorded siya. So late payment. So ibig sabihin, overdue na siya nagbayad. So recorded yan, pati yung total. Then, pag mga good payer naman, so dito guys, lalabas din yan dito sa on time. So, tulad na ito, si operator, pag on time, ayan. So, 500. Sample lang naman yan, guys, yung price. So, iyan yung kinagandahan dito sa sales natin, no? Sa sales agent. Then, pag sa statistic, mabibigyan na natin kung sino yung mga top sales ng mga agent nyo na masipag mag-recruit. Tulad nito, si One Tamad, yan, sales. Ayan, tulad nito, ito yung kanina, yung ginawa natin. So, kumita siya ng 150. So, yun yung kinaganda. So, try pa natin mag-paid ng isa pa. For example, ito, na testing natin. Yes, natin. So, balik tayo naman sa sales. Yung natin. So, di ba guys, 300 na yung kinita niya. Ayan. Recorded siya. So, late lang ito kasi, so yan, depende yun sa inyo guys. Kung mga on time kasi lang bayad. So, nasa inyo kung paano yun siya i-process, kung paano siya i-sales. So, tulad yan, nabibigyan nyo na yung mga
commission ng inyong client. Okay, so balik tayo dito. Ayan guys, 300 na. So, yun lang guys. Napakadali lang po nitong sales agent na to. Mas mabilis lang siyang intindihin. So guys, kung meron kayong katanungan, i-PM nyo lang po ako sa aking Facebook page. Yun lang. Salamat.